DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab-lab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Tuloy po mga balita, maasama ngayong tanghali to ng Wednesday, February 22, 2014. Sa halang po ni Weng, ako si Buddy. Unahin natin yung lagay ng panahon. Tuloy na pong nalusaw, salamat naman, yung low pressure area, LPA, sa Mindanao na halos 2 linggong nagpaulan ho sa Manalawigan doon. Ayon sa Pag-asa ay kanilang Miyerkules na umaga nang nalusaw ho ang LPA at tuloy namataan sa Ilagan-Silangan ng Davao City. Sa kabila niyan ay tuloy naman na magiging bahagya hanggang maulap na lang sa Eastern Visayas at Mindanao ang panahon na may pulo-pulo pa rin pagulan, pagkidlat at pagkulog. Naglalagablab sa 558. Meron pong nangyari mga kasama dahil daw sa hindi gumagana ang traffic light, nagdulot ng buhol-buhol na daloy ng trapiko ang banggaan ng isang school service at dump truck sa may kanto ng Blooming Street at Espanya sa Maynila kanina umaga. Ayon sa driver ng bus na si Nestor Escalante, patawid siya ng Espanya kanto ng Blooming Street ng banggain isang mini dump truck na minamaneho naman ni Jodel Nortiga na papunta naman sa Quezon City. Sa lakas po ng impact, natanggal ang salamin sa likod ng bintana ng school bus at nawala rin sa alignment ang upuan bukod pa sa malaking nyupi sa tagiliran. Bagyan naman nasugatan ng yaya ng isang 2 taong gulang na preschooler pero hindi naman nasaktan ng 5 pang estudyante na pawang mga nag-aaral sa La Consolacion College. Pinagbabaril hanggang sa mapatay ng riding in tandem na naman ng isang lalaki sa kanto ng Tram at Inocencio Street, Barangay 104, Pasay. Kilala ang biktima si Alexander de la Cruz, nagtamo ng tama ng bala ng baril sa mukha at katawan. Nakuna naman ng CCTV ang insidente kung saan ay nagbibisikleta ang biktima ng lapitan ng 2 lalaking sakay na motorsiklo. Nabatid pong kalalabas lamang ng biktima sa kulungan nitong Disyembre sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Nakarecover naman sa lugar mga basyo o ang otoridad ng mga basyo ng bala ng kalibre 9mm. Labis po ang paghinagpis ng ina ng biktima dahil wala pang 1 taon ng pagbabarilin din pala ang isa niyang anak. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Nilinaw ngayon ni top-rank promoter Bob Arum na wala pong katiyakan ang sinasabing rematch sa pagitan na 8th Division World Champion Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. Ayon kay Arum, bagamat tinatrabaho nila ang sinasabing laban, malayo pa niya ito sa done deal status, kumbaga, taliwas sa lumabas ng mga media reports. Hanggat wala pang nalalagdaang fight contract para po wala pa niya posibilidad na mangyayari ang plano. Una na napaulit na sa unang linggo ng Pebrero, sisimula ng promotional tour ng Pacquiao-Bradley Fight Part 2. DZXL Showbiz Balita. Ala, si Loli, sabi ni Paring Weng kanina umaga, hindi sila magkasama pero may nilalakad din si Loli. Oo. Ayos. Yun na ba siya? Andito ating pundasyon, mga kasama. Ang tahanan, si Katrina. Hi. Haligi. Good afternoon. I feel so alive and so energetic. Yeah. Dahil yan kay Bangayan. Isinising niyang natutulog kong diwa. At dahil nga nabuhay dyan, yung dugo mo.
Dahil nga dyan, nagulat din daw ang actress politician na si Batangas Governor Vilma Santos nang aminin ng actress na si Angel Locsin na mahal pa rin nito ang anak niyang si Luis Manzano. Ayon sa Star Now for All Season, magiging masaya naman ito anuman ang kahinatnan ng pagiging close muli nila ng kanyang anak at ni Angel nga daw. Matatandaan na halos magkasabay lang na nakipaghiwalay sina Angel at Luis sa mga dating kasintahan na sina Phil Young husband at Jeneline Mercado. Di kaya nag-usap tong mga to? Oo nga, halos sabay lang sila. So may love conspiracy. Kayo kumukolusyon din sila, sasabay-sabay. Tulad ni Phil na mahalaga ang kaligayahan ni Locsin, no hard feelings din daw si Mercado. Si naman ni Jen, si Luis na lang raw ang tanungin sa issue nila ni Angel at wish raw niya na maging maayos sila. Walang bitterness talaga, te. Tawa. At yan ang aking balitang showbiz kasama mo sa DZXL Newsroom. Ako po si Katrina Haligi, Tatak, RMN. Thank you, Katrina. Lucky guy, you're the Si Lucky Manzano ho yan. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo matulas. Cascade, saglit ha. Ang balitang panghimagas. Panghima muna kami. Anong panghi muna? Panghimagas, ayan. Janitals is in the house. Ayan, magandang afternoon kasamang buddy. Ito babalato. Kasi isang pag-aaral ngayon ang nagpapatunay na maaari daw maging homosexual ang iyong anak kapag sinabayan mo ng paninigarilyo at droga ang pagdadalang tao mo. Magiging homosexual? Oo nga diba? Ayon kay Dr. Tig Swab, isang neurobiology sa Amsterdam University, ang stress naman daw ay maaari ding maging sanhi para maging homosexual ang kanilang pinagbubuntis. Ba? Wala kang papupuntahan, ha? Homosexual talaga. Oo. Sa libro niyang We Are Our Brains, ang development umano ng utak ng sagol habang ito ay pinagbubuntis ay may kaugnayan. So kung anong magiging klase nito kapag lumaki na siya. Babala pa niya ang pag-inom ng alcohol ay nagre-resulta din daw sa pagkababa ng IQ ng mga bata. Homosexual agad, nanigarilyo lang. Grabe, sa stress na. Yes. Hindi rin makapaniwala si solong anak. Homosexual. Hello. Kaya binabati ka na lang niya. Pati si Samon Special, hindi rin makapaniwala. Hello sa inyong dalawa. Ipadala na lang daw sa Saudi, May gusto kong batiin. Wala naman. Alam na niya. Yun na yan. At yan ang aking balitang panghimagas. Kasama mo sa DZXL News Center. Ako po si Jenny. Sa Sintalbog silang lahat. Atak, Armen. Si Davidson, ayaw batiin. Hayaan mo na lang muna siya kalabilya. Thank you, Janitals. Ay nako, tuloy ho ang inyong pagantabay with Grace Berhel live from the Senate. Dito ho baga sa finally ay investigasyon ng Agriculture Committee sa Senado sa rice smuggling activities din sa Pilipinas. Diretso naglalagablab na balitang tatak RMN, iyo po napahinggan dito lamang sa DZXL 558 mga kasama. Ang hali po ng Wednesday, sana may gana pa rin kayong mananghalian. Ingat sa biyahe mga kasama. Kasama niyo po sa Luis Publico, pangalan ni Weng de la Peña from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay ang si Buddy Oberas. Ay po lahat sa DZXLI Tatak RMN. Na mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.